I declare that as I love the Lord, His unfailing love surrounds me, strengthens me, and secures my every step. As I diligently seek Him, I will surely find Him. Unstoppable riches and honor, enduring wealth and lasting prosperity are mine. No barrier, no opposition, and no limitation can block the blessings that flow from His presence. I declare that I walk in divine favor, carrying heaven's abundance wherever I go. My life is marked by honor, prosperity, and unstoppable grace that cannot be denied nor diminished. Wisdom crowns me with strength. Favor opens doors before me, and abundance follows me all the days of my life. These are all my declarations. In the name of my Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Sabihan mo nga ang nasa kaliwa at nasa kanan mo bago ka umupo, pabanal ka ng pabanal. Payaman ka ng payaman. Pa-level up ka ng pa-level up. Pakaupo na po kayo. Welcome to Christ the Rock Covenant Church International. Christ the Rock family. Ayan. So, tayo po, ang Christ the Rock ay nag-i-exist to love God first and foremost, to love people, at tayo po ay nag-i-exist to fulfill our God-given assignment, our God-given task. At itong taong ito ng 2026, ang ating pong theme ay Unstoppable Riches and Honor. Sabihin nga natin, Unstoppable Riches and Honor. Ulit po, hindi convincing. Sabihin natin, Unstoppable Riches and Honor. Alam niyo, napaka makapangyarihan ng ating mga salita, ng ating mga declarations. Nung ang Panginoong nung ang ating Diyos ay kinausap niya ang mga Israelites, ang sabi niya sa Numbers chapter 14 verse 28, As surely as I live, declares the Lord, I will do to you the very things I heard you say. Napaka makapangyarihan ng ating mga pananalita. Kung ano ang palagi nating sinasabi, lumalabas sa ating mga bibig, paulit-ulit na sinasabi natin, one day, magkakaroon yan ng katuparan sa ating mga buhay. Kung kaya't papalitan natin ang mga lumalabas sa ating mga bibig at magsisimulang ang mga babanggitin natin ay ang mga pangako ni Lord, ang mga salita ng Diyos. Amen? Kaya nga maging ang Panginoon, nung kanyang kinausap si Joshua bago pumasok sa Promised Land, ang sabi ng Panginoon sa kanya, Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written on it. Then you will be prosperous and successful. Sino po dito nais niya maging prosperous and successful? Can I hear your amen? So, magsisimula na lalabas sa mga bibig natin ang mga salita ng Diyos. We will meditate the Word, we will obey the Word of God, at naniniwala tayo magkakaroon ito ng katuparan sa ating mga buhay. Sabihin nga muli natin, Unstoppable Riches and Honor. So ayan ang theme ng taong 2026 at tayo ngayon ay nasa month of April. At ang ating scripture ay Proverbs chapter 8, verse 17 to 18. I love those who love me, and those who seek me find me. With me are riches and honor, enduring wealth and prosperity. Pangako yan ni Lord. Amen? At ang Panginoon, pag siya ay nangako, siya ay matapat, tutuparin niya ang kanyang mga pangako. At ito pong month of April, upang magkaroon ng katuparan ang unstoppable riches and honor, tinuturuan tayo ni Lord. At ang ating pinag-uusapan sa month of April ay good and faithful stewardship. At ang topic ko po ngayon ay binigyan ko ng title, Manager. God grows what you can govern.
Sabihin nga natin, manager. Yan ay ipinagkatiwala ng Diyos sa tao. Sabihan mo nga ang iyong katabi, you are a manager. Whether we like it or not, tayo pong lahat ay napagkatiwalaan. Tingnan niyo po ako mabuti. Napakahalaga na magkaroon tayo ng mindset according to the Word of God. Sa mundong ito, wala tayong pagmamayari. God is the creator, God is the author, God is the owner of everything. Kung ano ang meron tayo, pinagkatiwala lang sa atin. Kaya kapag nagkamali tayo dito, mahihirapan tayong lumakad sa mundong ito ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi ang feeling natin, kung ano meron tayo, kapag pinaghirapan natin, sa atin yon. At walang pwedeng makialam. Kaya kapag kaya gustong gamitin ng may-ari, sino may-ari? Si Lord. Makikipangbuno ka. Kasi feeling mo sa'yo. Sa mundong ito, habang nabubuhay tayo, wala tayong pagmamayari, kasi sa mundo na ito, mabubuhay lang tayo dito temporarily. Kaya nga yung mga naunang nabuhay sa atin, mga naunang mga tao, wala na sila ngayon sa mundong ito. Namatay na ang kanilang katawang lupa. Wala na yung katawang lupa. Bakit? Kasi may hangganan ang buhay ng tao dito sa mundong ito. Wala talaga tayong pagbabayari. Pero pagka ikaw naging anak ng Diyos, kapag ka ikaw ay tumanggap kay Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, binigyan ka ng karapatan, ng authority na tawaging anak ng Diyos, sa future eternity, bibigyan ka ni Lord ng iyong pag-aari. Kaya nga, ang mga anak ng Diyos, pwede na nating tawagin si Lord na Abba Father, at tayo ay co-heirs. Ang ibig sabihin niyan, tayo ay mga tagapagmana. Sabihan mo nga ang iyong katabi, tagapagmana ka. Pero ikaw ay tagapagmana kung tinanggap mo na, nanampalataya ka at tinanggap mo si Lord Jesus Christ as your Lord and only Savior. This is not all about religion. This is not all about becoming a member or pagpasok sa isang relihiyon. This is all about your relationship with the Almighty God. Kung ikaw ay mananampalataya sa Kanya, one day, sa future eternity, bibigyan ka niya ng iyong pagmamayari. You will become co-heirs with Christ. Matindi yun. Yung pangako na yun ng Panginoon sa bawat isa sa atin. You are a manager. At dito sa mundong ito, kung ano ang hahawakan natin ng tama, pamamahalaan natin ng tama, aalagaan natin ng tama, good and faithful stewardship, yan ang palalaguin ng Panginoon sa ating mga buhay. At nais ko kayong dalhin sa pinakaunang pagkakataon na binigyan ng Panginoon ng assignment, binigyan ni Lord ng task ang tao. In the book of Genesis, chapter 2. Sa chapter 1, pinakita doon yung sequence of events. May mga nagsasabi na yon ay creation. Pero may mga pag-aaral naman na yon ay reconstruction. Bakit reconstruction? Kasi sa Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning God created the heavens and the earth. Pagdating ng verse 2, the earth is empty. Shapeless. At sa karakter ng Diyos, hindi po pwedeng ang Diyos ay lilikha ng something empty, something shapeless. At ang sabi ng Bible, darkness was over the earth. That is why pinaniniwalaan na doon naganap yung digmaan when Lucifer rebelled against God.
Kaya pagdating ng verse 3 onwards, reconstruction, inayos lang ng Panginoon. Nevertheless, we believe na si Lord ang creator-author. Amen. At pagdating dito sa Genesis chapter 2, sabi dito sa verse 4, this is the account of the heavens and the earth when they were created. When the Lord God made the earth and the heavens, and no shrub of the field had yet appeared on the earth, and no plant of the field hath yet sprung. For the Lord God had not sent rain on the earth, and there was no man to work the ground. So pagdating ng chapter 2, dinidetalye na kung ano yung naganap si chapter 1. Na lumikha ang Panginoon at nilikha niya ang mundo. Pero wala pang mga halaman. Hindi pa tumutubo. At ang sabi pa dito, for the Lord God had not sent rain on the earth, and there was no man to work the ground. Let us proceed to verse 6. But streams came up from the earth and watered the whole surface of the ground. The Lord God formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. Verse 8. Now the Lord God had planted a garden in the east, in Eden, and there he put the man he had formed. And the Lord God made all kind of trees grow out of the ground. Take note of that. Kapag binasa na natin in detail, may kakaiba tayong makikita. Wala pang mga halaman. Maaring pwede tayong mag-assume na puro binhi pa lang ang nakatanim sa lupa. Nilagyan ni Lord ng binhi para unti-unti itong lalago. Pero wala pang lumalago, wala pang halaman, ang sabi ng Biblia. Pero ang Panginoon naglagay ng garden. At ito ang sabi dito, the Lord God made all kinds of trees grow out of the ground. Hindi halaman ang tumubo. Nung nilikha ng Diyos ang tao, hindi unti-unting tumutubo ang halaman kasi yung taong nilikha ni Lord, hindi nagsimulang infant. Yung nilikha ni Lord na tao, full-grown man. Kailangan ng kumain. Kaya ang ginawa ng Panginoon, gumawa siya ng hardin, at ang sabi dito, and the Lord God made all kinds of trees. Ang tumubo puno na. Trees that were pleasing to the eye and good for food. Pwede nang kainin. Kasi may kakain na. May tao na nilikha ng Diyos. In the middle of the garden, there the tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. Dito unang nilikha ng Diyos ang tao. Ano makikita natin dito? Doon sa mga binasa natin. The earth has no shrubs, no plants, no rain, no man. God withheld growth until He formed Adam, the one who would steward the ground. Hindi pinapatubo pa ng Diyos ang mga halaman, wala pang mga puno, wala pang ulan. Bakit? Dahil wala pang mga tao na mag-aalaga, mababahala. Dahil ibinigay ng Diyos ang pamamahala sa tao. Sabihan mo nga ang iyong katabi, you are a manager. Ang ibig sabihin, hindi lalago kung walang magmamanage. God will not grow what you cannot manage.
Napakahalaga ng management. From the very beginning, alam ng Diyos, pag nagpatubo siya ng walang tao, walang mangyayari. Masisira din. Kinakailangan merong steward. At pakinggan niyo po ako. Pag pinag-usapan natin ang management, sa umagang ito, we are talking about good and faithful management. Good and faithful stewardship. Remember last meeting, ang pinag-usapan natin, nung humarap na yung mga alipin sa kanilang master at yung pinagkatiwala sa kanila ng master ay nag-double. Yung binigyan ng 5 talents, naging 10 talents. Yung binigyan ng 2 talents, naging 4 talents. Nagsabi ng master, well done, my good and faithful steward. Yan ang tamang management. Yan ang tamang stewardship. Hindi lang matapat, dapat mahusay. Hindi lang mahusay, dapat matapat. Amen. Nakakatakot ang taong mahusay na hindi matapat. Nakakatakot. At nakakatakot din yung matapat, pero walang husay. Ang tamang management, good and faithful stewardship. Sabihan mo nga ngayong katabi, dapat good and faithful ka. So ano ang mga principles na makikita natin dito sa Genesis chapter 2 when we are talking about stewardship or management? Principle of stewardship. Number 1, management precedes multiplication. Kapag ka merong good and faithful stewardship, then growth, then increase, then multiplication will become possible. Heaven waits for stewardship before releasing abundance. Tingnan niyo po ako mabuti, napakahalaga nito. Pag nakita ni Lord, mapagkakatiwalaan ka, pagpapalain ka na niya. Kasi pag pinagpala ka niya, na hindi ka pa mapagkakatiwalaan, sasayangin mo ang kanyang mga pagpapala. Before God sends rain, He sends a man. Before God releases growth, He releases governance. Adam was placed in Eden not to consume first, but to cultivate and keep. Lahat tayo ay may panawagan kay Lord. Meron tayong responsibility kay Lord. Meron tayong assignment kay Lord. Ano yung assignment natin? Pamahalaan ng tama ang mga ipinagkatiwala niya sa atin. And I want you to think this morning, ano-ano ba ang mga pinagkatiwala sa iyo ni Lord? Magmula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki, I want you to think. Because one day, you will be accountable to God. Huwag mong mamaliitin ang maliit. Dahil kapag napagkatiwalaan ka sa maliit, pagkakatiwalaan ka sa mas malaki pa. God doesn't waste resources. He entrusts them to managers. Kaya kapag nakita ni Lord na ikaw ay good and faithful steward, then God's provision, God's blessing in your life will increase. Hindi ito makukuha ng prayer lang. Hindi ito makukuha na, Lord, bless me. Kahit anong prayer, kaya nga, maaring sa umagang ito, you're wondering, napakatagal mo nang nananalangin, pero yung prayer mo ng blessings, yung prayer mo ng abundance, hindi pa dumarating kasi hindi ka pa handa. At ang paghahanda, ikaw ang gagawa niyan. Hindi si Lord. Merong human factor at may divine factor palagi. If you can't handle the little, God won't hand you the much. Amen. Pwede ba basahin natin ang Luke chapter 16 verse 10? Sabay-sabay nga natin itong basahin. Ready, read.
Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Pag binasa niyo yan sa Bible, nasa red letter yan. Ang ibig sabihin, sinong nagsalita? Lord Jesus. At ang sabi ng Panginoon, kung hindi ka mapagkakatiwalaan, hindi nga sinabi dyan na maliit. Ang sabi dyan, kung hindi ka mapagkakatiwalaan sa pinakamaliit. At may mga pagkakataon, we underestimate the very little. Konti lang naman yan. Kapiraso lang yan, katiting lang yan. Hindi naman masyadong maapektuhan ang iba kapag yan ay napabayaan. Pero kung ikaw mapagkakatiwalaan sa pinakamaliit, pagkakatiwalaan ka ni Lord sa pinakamalalaki pa. Yan ang testing sa atin ni Lord. Kaya may mga pagkakataon, may ibibigay sa iyo si Lord na maliit. Titignan ni Lord, ano ang gagawin mo sa maliit na pinagkatiwala sa iyo ni Lord. Binigyan ka ni Lord ng talento. Binigyan ka ni Lord ng husay. Binigyan ka ni Lord ng galing. Binigyan ka ni Lord ng talino. Ano ang ginagawa mo sa mga ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon? Nakikita ba ni Lord na ikaw ay good steward? O winawaldas natin, pinapabayaan natin, sinasayang natin ang mga pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Tatandaan natin, the first principle dito sa ating pinag-uusapan, management precedes multiplication. You want increase? You want promotion? You want to level up? Ay may maging matapat ka hanggang sa pinakamaliliit na pinagkakatiwala sa iyo ng ating Panginoon. Point number 2. Stewardship secures sustainability. What you steward today determines what survives tomorrow. Ang paghahanda palaging ginagawa ngayon, hindi bukas. Amen. Mga students, hindi ka magre-review sa exam mo bukas. Kailangan gigising na ako ng maaga kasi may exam. Nalaman mo yung examination 1 month ago pa. Kaya huwag kang magtataka bakit ang grade mo ay mas mataas pa ang presyo ng gasolina. Kasi hindi mo pinagbuti, hindi mo pinaghusay, hindi ka naging good steward. So what's the point? Dahil hindi mo pinagbuti, maapektuhan ang future mo. Ang paghahanda mo ngayon ay magkakaroon ng malaking epekto sa iyong kinabukasan. What you steward today determines what survives tomorrow. Tingnan niyo ako mabuti. Kung bakit ka ganyan ngayon, dahil sa mga ginawa mo kahapon. Kung bakit ka ganito ngayon, dahil sa mga ginawa mo sa nakalipas. Amen. Hindi na nga ako kumain ng marami ngayon, ganito pa rin ang timbang ko. Sandali lang. Bakit yung ngayon tumitingin ka sa ngayon? Ano bang mga pinagkakain mo? Noon, nung nakaraan. Nagkaroon lang yan ng effect ngayon. Amen. Kung magkano ang pera mo ngayon, ang dahilan ay kung paano mo hinawakan ang iyong pananalapi noon. Stewardship is not just about the present. It is the seedbed of the future. Stewardship is the bridge between today's assignment and tomorrow's abundance. What you honor in your hand, God will honor in your future. Kaya nga mamimili tayo eh. Ang pipiliin natin, you will prepare today or you will repair tomorrow. Ulitin ko yan. Mamimili tayo. You will prepare today
or you will repair tomorrow. The more we prepare, mamiminimize ang repair for tomorrow. Of course, we are not in a perfect environment. Maraming mga factors, mga elements along the way. Maraming mga bagay beyond our control. Tama ba yon? Yes. Pero mamiminimize kung maghahanda tayo. Kung ihahanda natin ang sarili na. Kasi titignan din tayo nung someone who is in control. Who is that someone who is in control? Who is that someone who is sovereign? None other than God, tinitignan ng Diyos. Hinahanda pa talaga natin ang ating sarili. Nakikinig ba tayo sa Kanya? Do we honor His Word? He is the God of the past. He is the God of the present. He is the God of the future. Marami nga kulang ang kanilang kaunawaan dun sa tinatawag na omnipresence of God. Kasi may mga tao, ang tingin nila, ang pagkaunawa nila sa omnipresence of God, He is present everywhere. Tama naman yun. Nandito tayo ngayon, nandito ang presensya ni Lord. Amen. Sandali lang, may nagpe-pray din sa Japan. Andun din ba ang presence ni Lord? Kaya lang, ang omnipresence of God is not just God is everywhere, but listen to this. God is not just anywhere, but anytime. That is the omnipresence of God. Ano ibig sabihin nun? Kung totoong may time machine, hindi ko sinasabing meron. Pero kung totoong may time machine, at sumakay si MJ sa time machine upang balikan ang kanyang nakaraan, pagpunta niya doon, nandun ang presence ni God. Sandali lang, may mga iniwan dito si MJ sa present. Nandito pa rin ang presence ni Lord kahit na nandun sa nakaraan. At kung may makakarating sa future, nandun din ang presence ni God. What is the point? The point is this. Alam niya ang past, alam niya ang present, alam niya ang future. Kaya nga sa Kanya tayo makikinig, sa Kanya tayo lalapit, kasi alam ni Lord ang future. Kaya pag sinabi sa iyo ni Lord, kumaliwa ka, kumaliwa ka. Kasi alam ni Lord na merong kapahamakan pag kumanan ka. Kaya lang, may mga pagkakataon, ang feeling natin mas tama sa kanan o mas tama sa kaliwa, hindi tayo nakikinig kay Lord. And if you are a good steward, the Lord will honor what is in your hand today, and He will prepare your future. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, God is preparing your bright future. Sustainability is not accidental. It is the fruit of faithful stewardship. Hindi ko sinasabing madali ito. Ito pinag-uusapan natin. Kinakailangan ng faithful stewardship. Kinakailangan ng consistency. What you govern today determines what will grow tomorrow. And what you sustain today determines what will survive for generations. At isang magandang illustration niyan ay ang mga magsasaka na nagtatanim. Kung paano nilang inalagaan ang binhi, kung paano nila pinag-ayos ang kanilang pagtatanim, ang proseso, ang methodology ng kanilang pagtatanim, one day, sila ay aani ng sagana. Kasi pinaghandaan nila. Point number 3. Authority attracts abundance. God trusts increase to those who walk in discipline. Increase is not given to the careless, but to the consistent. Kung gusto mo magtagumpay sa buhay, you need to discipline yourself. Alam niyo ang kalaban ng discipline? Boredom. But because if you want to master something, you need to do that with discipline.
Listen! Over and 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 over. Hindi ako nasirang plaka. Gusto ko lang bigyan ng emphasis. Kung gusto mong humusay, didisiplinahin mo ang sarili mo, gagawin mo ng paulit-ulit, ng paulit-ulit, ng paulit-ulit. At ang mga hindi nagtatagumpay, yung mga nabobore. Hindi nila kayang i-overcome yung boredom. Kasi pag inulit mo na ng inulit, magsisimula ka ng mabore. Pero yung magagaling na mga basketball player katulad ni Joey, hindi lang yan magsushooting ng 10 times. No. Maybe 100 times a day. 1,000 times a day. Tingin ko si Joey, mga 1,500 shooting a day. Kaya-kaya yan, isang araw mong gawin. Sasabihin mo, magaya nga sino bang mga shooter ngayon sa mga basketball? Si Larry Bird, ano? Ay, hindi. Panahon ni Cap yun, si Larry Bird. Sino bang mga ano ngayon? Ha? Stephen Curry. Stephen. Ilang beses siyang mag-shooting every day. Pero naniniwala ako na dumarating din yung point na nabubor na yan. Kaya lang natututunan ng mga nagtatagumpay na mapaglabanan ang boredom. Ang tawag dyan, discipline. Discipline is the fence that protects blessing. When you walk in discipline, you show God you can handle the weight of His wealth, the pressure of His power, the stewardship of His supply. Alam niyo kung bakit? Kasi the moment you discipline yourself, hindi yung blessing ang hinahanda mo. Ang hinahanda mo yung sarili mo. Na ang isang tao na pinayaman ni Lord, si Lord ang nagpayaman. Dahil dinisiplin ang sarili, hindi lang yan yumaman, nabago yan. Binago ni Lord. His mindset, His habits, His lifestyle, binago ni Lord. Sabihan mo nga ngayong katabi, binabago ka ni Lord. Pero yun yung question, are we willing? Are we willing to cooperate with God? Are we willing to undergo the process of transformation? When you walk in discipline, you show God that you can handle the weight. Kasi tinitignan ni Lord, nadidisiplina, nababago. Kaya niyang hawakan at pamahalaan ang mga pagpapala. Where there is order, there will be overflow. Where there is discipline, there will be divine deposit. Wala din yung pinagkaiba sa tao. Pag nakita natin hindi mapapagkatiwalaan, alam ka namang bigyan mo pa yan. At bibigyan mo pa ng mas marami. Of course not. Pero pag nakita mong pwedeng pagkatiwalaan, magbibigay ka pa ng mas marami. So let us now proceed to the application. Dito na ako matatapos. Binigay ko yung principle. Paano natin ito ngayon i-apply sa mga buhay natin? Practical ways to discipline yourself as a good and faithful steward. Number 1, guard your time. Alam niyo kung bakit yan nauna? Kasi yan ang isang commodity na pag nawala, wala na. Hindi mo na yan maibabalik. I am now 53 years old. Huwag kayong magugulat. Baka akala nyo 63. Pag tinitignan ko yung, binabalikan ko yung mga nakalipas,
Nagkaroon ng pagkakataon sa buhay ko na ako ay 18 years old. Doon ako nakita ni Rebsel. Hindi, 17 actually, nung nakita mo. 17. Nung nakita niya ako ng 17, hindi niya na ako tinantanan. Pero nung tinitignan ko, hindi ko na maibabalik yung 17 years old. 18 years, hindi ko na yun maibabalik. Napakaraming mga bagay sa buhay natin, hindi na natin maibabalik. Ito ang commodity, ang pera pwedeng mawala. Pwede mong mabawi. Ang oras, ang panahon, hindi. Guard your time. Sabihan mo nga yung katabi mo, guard your time. Treat time as God's gift. Oh, listen to this. Respect your schedule and the schedule of others. Dahil napakahalaga pala ng oras, abay kailangan mo irespeto oras mo at irespeto ang oras ng iba. Napakahalaga niyan. Pagka may nasayang na oras si Connie, dahil sa akin, naging disrespectful ako sa kanya. Hindi niya na maibabalik yon. Tama? That is why we need to guard our time. If you waste time, you waste trust. Kaya nga dapat tayo, tatanggalin na natin at hindi na natin paniniwalaan ang tinatawag na Filipino time. Ano ang Filipino time? Late. Nagke-create yan ng domino effect. Halimbawa, merong isang dumating sa isang lugar on time, tapos na late, pumunta ulit siya late, sa susunod, mag-iisip yan. Hindi na ako dyan pupunta on time. Kasi alam ko na magsisimula yan ng late. Domino effect na yan. At yung tao na gumawa nun, maa-adapt niya na yan. At kahit saan na siya magpunta, siya ay late. Naalala ko na itong church. Dati ang gawain dito ay 8 a.m. Noong una ako napunta dito, 8 a.m. May mga nalilate. Gawin nating 9. Yung mga nalilate sa 8 a.m., nalilate pa rin sila sa 9 a.m. Gawin na lang nating 10 para mas malaki yung same people na nalilate sa 8 a.m. at sa 9 a.m. Sila din ang same people na nalilate sa 10 a.m. So, ang issue ay hindi yung time. Ang issue ay yung faithfulness, yung discipline. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, buti na lang hindi ka late. Number 2, manage your resources. Ano yung una? Manage your time. Guard your time. Pangalawa, manage your resources. Look at this. Multiply your finances. Tingnan niyo ako mabuti. Meron akong sabihin sa inyo. Sana makatch nyo kagad to. Ang pera pwedeng tumami. Kung hahawakan mo siya ng mabuti, pwede siyang mag-interest. Ang pera, lumalago. Pero kapag wala sa isip mo yan, ang tingin mo sa pera ay hindi pagpapalago, ang tingin mo sa pera ay panggastos. Sa tuwing makakahawa ka ng pera, ang una mong iisipin, gagastusin ko to. At hindi mo iisipin, paano ko ito palalaguin. Pakinggan nyo to, mabilis ko lang sasabihin to. Una, earn more. Pangalawa, spend less. Pangatlo, save some. Pang-apat, invest wisely. Pang-lima, give generously. Pag natutunan nating i-handle ng tama ang ating finances, magmumultiply yan.
Sabihan mo nga ang iyong katabi, multiply your finances. Minsan dyan tayo natatalo ng mga kababayan natin na mga Chinese. Kung may mga nanonood ng mga kababayan natin na Chinese, ganun silang mag-isip. Pag nakahawak ng pera, hindi nila iniisip lamang paano ko to gagastusin, pero paano ko to palalaguin. Care for possessions and avoid waste. Give generously and faithfully, proving you can sustain blessing. Number 3, cultivate self-control. Resist impulses that lead to mismanagement. Proverbs chapter 25, verse 28. Babasahin natin yan maya-maya. Discipline is the fence that protects blessing. Hindi tayo dapat basta nadadala, nape-pressure sa mga sale. Hindi nyo ba napansin yung mga sale tuwing 15 and 30th? Di ba? Kasi ang target niyan ay ang mga consumers. Dapat tayo, hindi lang tayo consumers. Amen? Dapat marunong tayong magpalago. Basahin natin, Proverbs chapter 25, verse 28. Basahin natin sabay-sabay. Read. Like a city whose walls are broken down is a man who lacks self-control or undisciplined. Ngayon, baka ngayon, hindi natin ito masyadong naunawaan, pero nung panahon nila, pag sinabing walls are broken, yan ang proteksyon ng mga lungsod noong unang panahon. Kung paano ngayon, ang proteksyon ng Israel ay yung kanilang Iron Dome. Ang proteksyon ng unang panahon, wall. Wala pa namang mga missiles noon. So, ibig sabihin, ang tao daw na walang discipline, walang wall, walang proteksyon, lahat ng attack, crisis, maapektuhan. Pero yung taong naghanda, kahit may krisis, hindi masyadong nararamdaman. May wall. May protection. Kaya napakainam, matutunan natin ang good and faithful stewardship. Number 4, stay accountable. Submit yourself under a spiritual leader to check your stewardship. Accountability sustains discipline. Napakahalaga na may mga authority sa buhay natin. Kaya yung mga kabataan, tumingin kayo sa akin mga bata, huwag niyong babaliwalain ang mga God-given authority. Your parents, huwag niyong babaliwalain yan. Yan ay inilagay ng Diyos. May reason kung bakit nandyan ang mga God-delegated authorities upang kayo ay huwag mapahamak. Number 5, obey God's word daily. Discipline flows from devotion. The more you submit to Scripture, the more you align with God's order. And what is the order of God? What is the will of God? Romans chapter 12, verse 2. God's will is good, pleasing, and perfect. Ulitin ko yon. The will of God, Romans chapter 12, verse 2, is good, pleasing, and perfect. At doon ka nililid ng Panginoon. Kaya kapag ka ikaw naging good and faithful steward, you know how to listen to God, you know how to listen to God's word, katulad ng ginagawa natin ngayon, then we are heading towards success. We are heading towards victory. No shrubs until stewardship. No rain until responsibility. No growth until governance. Pinagkatiwala sa atin ng Panginoon ang napakaraming mga bagay. At kailangan makita ni Lord, we are good and faithful steward. And even in the ministry, may pinagkatiwala sa atin si Lord ng ministry. Makita ni Lord na we are good and faithful stewards ng pinagkatiwala niya. Pwedeng lahat tayo ay tumayo. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! Tayo'y manalangin. Panginoong Diyos na pinakamakapagyarihan sa lahat, marami pong salamat, tinuturuan mo po kami.
tulungan niyo po kami to learn how to listen. Hindi lamang sa boses naming naririnig. Not just the audible voice, but the voice of the Spirit. We know, Lord, that you are teaching us because you are preparing us. The desire of your heart is for us to have a better and bright future. That is why you are preparing us right now. At tulungan niyo po kami, lalong-lalo na kaming mga Pilipino, Panginoon, na mapagtagumpayan po namin ang mga negatibo na amin ang nakamulatan, nakasanayan, ang procrastination. Subalit, Panginoon, sa umagang ito, matutunan namin na ngayon pa lamang na ihahanda na namin ang aming mga sarili, na didisiplina na namin ang aming mga isipan, ang aming mga bibig, ang aming mga damdamin, ang mga ginagawa namin sa araw-araw. At marami pong salamat, Sovereign Holy Spirit. Your power is available to enable us, to give us, O Lord, the power to discipline our lives. Lalong-lalo na kami na iyong mga anak. Thank you for the unstoppable riches and honor na nais mong maranasan ng iyong mga anak kung makikita mo kami na mabuti at matapat, nakatiwala na iyong mga pagpapala. We praise you, we glorify you, we honor you. In the mighty name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.